Avellino na misinterpret Kim Pao to the rescue. Of course. Ano ba yon? Parang pinapalabas nila, nagrereklamo daw si Paolo na naging photographer siya. Kasi nga, di ba, yun yung sinasabi niya, parang pag ikaw talaga may dala ng camera, ikaw talaga ang nagsisilbing photo. So, pero yung mga pinost niya, di ba, yung mga stolen shots, obviously, ni Kim Chu. So, but anyways, wala pong gano'n, hindi naman reklamo level yung sinasabi niya. Wala, nagugulat lang ako. Ang bilis maghanap ng angulo ng iba talaga. Yan ang sinasabi ko. Pag ang relasyon umaalagwa, meron talagang susulpot na parang ano yung mga anay, nahihilahin ka talaga at sisirain ka. Basta ako, wala ako pakels. Basta nakikita ko silang masaya at nagkakatulungan at nag-e-enjoy sa kanilang bakasyon. Ay nako, ako sob. Kahit ano sabihin nila, Kim Pao ay talaga namang solid. At maganda yan dahil nagkakaroon talaga sila ng bonding moment sa isa't isa. Sila lang dalawa. Hindi yung sasama sila sa grupo, di ba? At least talagang humihiwalay sila para lang magkaroon sila ng moment nila para sa kanilang mga ganap. Katulad niyan. At biruin mo, my gosh, talagang hindi talaga pumayag itong dalawang ito na hindi mag-bonding ng Sunday. Kahapon. Nakita mo na naman. Nakita ko na nag-jogging na naman sila. Anong gusto mo? Wala, natutuwa lang talaga ako. Parang hindi talaga payag itong dalawang to na hindi sila magkita sa isang linggo. Parang gano'n nakikita ko Kasi ang pinaka-bonding lang talaga nila is fitness. Okay. Parang ang hirap nun, Ang hirap nun, magkasama kayo ng matagal. Nagkikita kayo araw-araw hanggang gabi, madaling araw. Tapos parang hindi nyo na kayang hindi makita ang isa't isa. Nakaka-anxiety yun sa totoo lang. Pag medyo naghiwalay kayo, ganun ang nararamdaman kapag mag-abroad kami. Mahirap. Hinirapan ko talaga. But anyways, yun tama yun. Hindi, basta ako, ang focus ko lang, yung mga, hindi ko alam kung Kim Pao din yun or fans lang ni kung sino man. Ba't kailangan yung i-interpret or i-misinterpret yung mga sinasabi o posting ni Paolo? Just minsan na nga lang mag-post yung lolo nyo. Bibigyan nyo pa ng ibang kahulugan or ininega nyo pa. Paano naman gaganahan yan kung bawat gagawin niya? May issue kayong nire-raise, no? Wag na kayo mag-isip, basher lang yan. Nanggugulo lang yan. Dahil ang puso talaga ng mga Kim Pao ay kung ano man ang makita nila kay Paolo at kay Kim or kay Paolo man na may kinalaman kay Kim or Kim na may kinalaman kay Paolo, kahit indirect ay talaga namang nakakakilig. Okay, kaya sabi ni Enchong Nicolas, ang fresh naman ng mga mimas. May pass pa kayo ni Enchong? Enchong, mamaya na lang. Bigyan kita ng lollipop. Charot. Ay, talbog. Ay, nako, eto, Maria Elena. Eto, ang dami pa natin. Okay, Janice Santa Ana. Sobrang good vibes po, Dua Sir Ray. And Don, nakakawala po kayo ng stress. Sobrang tawa ko. Watching from Pampanga. Ayan. Maria Elena Agustin, Sir, with due respect, sobrang laitin ng mga kampo ni Jay. Si Kim, kaya palaban din mga Kimmers. Yun nga ang sinasabi ko kanina, di ba? Sinabi mo rin na kung maaari, wag na rin patulan. Wag na, kasi ganun talaga Like, halimbawa, pag may isang magko-comment ng ganito, pag pinatulan nyo yun, pag pinatulan mo, proud pa yon na pinatulan sila. So, ganun ang nangyayari. Pero, pag dinayad mo, in-ignore mo, hayaan mo na for as long as hindi naman totoo at hindi naman na-affected. Especially si Kim, hindi ba siya na-affected sa mga sinasabi sa kanya ng ibang kampo. Luis at Chua, hay naku, yung mga bashers na mga yan, nanggigigil talaga ako sa inyo. Wala talagang magawa. O kalma lang, alam mo naman, kikita pa tayo. Inday Tina, maraming basher ang Kim Pao because they cannot accept going strong pa rin relationship ni Kim and Paolo. Reverend Starkey, yung mga bashers ng Kim Pao ay parang nakapero sila, hanap at hanap ng butas para may masabi, iwasan yung mga ganitong comment. Paano nakapero? Kasi nakapag-trigger kayo naniniwala ka ba na may gano'n nakapero? Wala naman. Correct. Sabi nga ni Badet, love you, Ray and Tonto. Ganda ng pangalan niya na Badet. Ang ganda ng balitang ito. Talagang ramdam na ramdam ang pagmamahal at suporta ng mga fani para sa Kim Pao. Hindi biro ang makalaban ng malalaking artista mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Kaya malaking karangalan na parehong nanalo sina Kim Chiu at Paolo Avellino bilang favorite actress at favorite actor. Masasabing tagumpay ito hindi lang para sa kanila bilang tambalan kundi pati na rin para sa buong industriya ng Pinoy showbiz na patuloy na kinikilala sa international scene. Kung titignan, parang destiny nga dahil parehong kategorya ang napanalunan nila. Parang sinasabi ng tadhana na bagay at swak sila.
on-screen man o off-screen. Sa bawat award at milestone, mas lalo silang nagiging inspirasyon at mas lalo pang pinapanday ang kanilang tambalan. Kaya nga hindi kataka-taka kung mas umikting pa ang Kilig Fever at mas lumawak pa ang Kim Pao fandom worldwide. Masasabi ko na ang balitang ito ay isang panalong moment hindi lang para sa Kim Pao, kundi para sa buong Pinoy showbiz. Una, ipinakita nito na malakas talaga ang suporta ng mga fanay. Yung effort nila sa pagboto ay nagbunga ng international recognition. Pangalawa, pinatunayan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino na hindi lang sila basta love team na kinikilig ang mga tao, kundi world-class actors na kayang makipagsabayan sa ibang bansa. At syempre, dagdag kilig pa na pareho silang nagwagi sa parehong kategorya. Parang sinasabi ng tadhana na laging magkasabay ang kanilang tagumpay. Sa totoo lang, malaking boost ito sa career ng dalawa at siguradong magbubukas pa ng mas maraming oportunidad, lalo na sa international scene. Muhos nga ang pagbati para sa tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino o mas kilala bilang Kim Pao matapos nilang masungkit ang Viewers' Choice Awards para sa Favorite Actress at Favorite Actor sa Content Asia Awards 2025 na ginanap sa Taiwan. Tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanilang tambalan kundi para rin sa buong industriya ng showbiz sa Pilipinas, lalo na't nakipagsabayan sila sa mga bigating artista mula sa Indonesia, Malaysia, Singapore, at Thailand, habang si Paulo Avellino naman ay tinanghal na Favorite Actor Philippines. Ang kanilang tambalan ABS-CBN-G, proyektong tulad ng seryeng Linlang 2023, ang Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim 2024, at ang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ang tagumpay na ito ay patunay ng kanilang Manila Stand ang sawang suporta ng kanilang mga tagahanga. Abangan din ang kanilang muling pagsasama sa nalalapit na romance series na The Alibi. Tunay ngang lalong tumitibay ang tambalang Kim Pao at marami pa ang agan mula sa kanila sa hinaharap. Ang balitang panalo ni na Kim Chiu at Paulo Avellino sa Content Asia Awards 2025 bilang Viewers' Choice Favorite Actress at Favorite Actor ay tunay na nakaka-inspire, hindi lang para sa kanilang tambalan na Kim Pao, kundi para sa buong industriya ng showbiz sa Pilipinas. Narito ang ilang insights batay sa mga ulat. Si Kim Chiu ay kinilala bilang Favorite Actress, kasama sina Ratchanon Mahawan, Jessica Liu, Singapore, at Arabella Ellen sa kategoryang Iyon. Si Paulo Avellino naman ay isa sa mga hinirang bilang Favorite Actor, kasama sina James C., Patitan Mickey Butkiw Thailand, Oka Antara Indonesia, at Everts Gomez. Ang award ceremony ay ginanap kamakailan noong September 4, 2025 sa Taipei, Taiwan. Narito ang ilan sa mga masasabi ko tungkol sa balitang ito. Hindi biro ang makaangkin ng pareho ng Favorite Actress at Actor Awards sa isang prestiyosong regional event gaya ng Content Asia Awards. Pinapakita nito ang tibay ng suporta ng kanilang Fanny community at ang hatak ng tambalang Kim Pao sa iba't ibang bansa sa Asia. Malaking bahagi ng panalo ang pwedeng iwan ng tambalang Kim Pao, lalo na kung mamamayagpag sa streaming platforms tulad ng Linlang na naging most watched sa Prime Video Philippines at magpapalakas ng koneksyon nila sa audience. Patunay ng husay at pag-usad ng karera. Si Kim Chiu ay hindi lang nagwagi dito. Mayroon na siyang iba pang notable na parangal tulad ng Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards at Silver Champion for Best Actress in a Series sa TAG Awards. Samantala, ang tandem nila ni Paulo ay kinilala rin bilang German Moreno Power Tandem sa PMPC Star Awards for Television. Patunay ng direktang suporta ng mga tagahanga. Ang Viewers' Choice Award ay batay sa voting ng publiko. Ibig sabihin, malaking bahagi ng tagumpay nila ay dahil sa konsistenteng suporta ng mga tagahanga, isang indikasyon na malakas na fanbase at engagement sa social media. Para sa susunod na proyekto, malaki ang momentum na dala ng panalong ito, lalo na't nakakarelasyon ito sa paparating nilang proyekto, ang romance suspense series na The Alibi. Mukhang mas lalawak Kilig Fever at anticipation para sa kanila. Nagwagi bilang Favorite Actress at Actor sa Content Asia Awards 2025. Ginanap noong September 4 sa Taipei, Manila Standard. Nakipagsabayan sa ibang Asian artists, hindi lang sa Pilipinas. Matagumpay na tambalan, nakilala sa mga proyekto gaya ng Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, at My Love Will Make You Disappear. Karagdagang parangal para kay Kim tulad ng Seoul International Drama Awards at TAG Awards Chicago. Tandem nila rin kinilala sa lokal na award-giving Wikipedia. Sa kabuuan,
Ang panalong ito ay hindi lamang simbolo ng kanilang personal na tagumpay, kundi patunay ng kakayahan ng mga Pilipinong artista na magpakitang gilas sa regional at international stage. Napakaganda rin ng pagkataon para mapalawig pa ang kanilang partnership, lalo na sa pagbuo ng mas maraming content na swak sa local at global audiences.